Inaasawa nagdadalang tao sa manugang matapos mamatay ang anak. Isang lihim na nakatago ang nabunyag ikinagulat ng lahat. Isang hapon ng Mayo 2024 mahina ang ulan sa Cebu City. Hindi man kalakasan ang ulan sapat na upang maging malungkot ang puso. Sa isang maliit na bahay malalim sa isang eskinita sa Kalye Sampaguita, umaalinggasaw ang bangong ang sinigang na isda mula sa maliit na kusina. Si Aling Elena Lim, isang 47 taong gulang na biyuda, ay tahimik na namimitas ng gulay. Ang makamay ay gumagawa ngunit ang paningin ay nakatuon sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang bagong ayos na altar. Ang larawan ng kanyang anak na si Andrea Lim Cruz ay ngumingiti ng malumanay na tila naroon pa rin. Ngunit alam ni Aling Elena na iyon ay alaala na lamang. Ang kanyang anak, isang bata matalino at malakas na inhinyero ng konstruksyon, ay nawala ng tuluyan sa isang malagim na aksidente sa trabaho mahigit isang linggo na ang nakakaraan. Isang bakal na biga ang bumaksak mula sa taas na mahigit 10 metro na kumitil sa buhay ng dalaga sa isang malaking construction site sa Mandaue. Nang matanggap niya ang tawag, tila siya ay namanhid. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang sakit ay hindi lamang sa kanya. Ang taong bumaksak sa tabi na labini, Andrea, noong araw na iyon ay si Paulo Cruz, ang kanyang asawa, isang mabait at tahimik na lalaki na dating propesor sa universidad bago lumipat upang magtrabaho sa isang lokal na organisasyon na sumusuporta sa edukasyon. Sa loob ng 2 taon ng pagsasama, si Paulo ay palaging maalaga sa kanyang asawa at minamahal ang kanyang biyenan na parang sariling ina. Maraming beses na nagpasalamat si Aling Elena sa Diyos dahil binigyan niya ang kanyang anak ng isang disenteng asawa. Ngunit ngayon ang kaligayahan na iyon ay naglaho na parang usok. Pagkatapos ng libing, hindi umalis si Paolo. Nanatili siya sa dating bahay ng kanyang biyenan na dating naging tahanan ng 3. Ang makapitbahay ay naawa sa ina na nawalan ng anak at sa manugang na nawalan ng asawa. Sila ay nagpatuloy sa pamumuhay ng magkasama sa bahay na punong alaala. Maraming beses na sinabi ni Aling Elena kay Paolo, "Bata ka pa, umuwi ka na. Sanay na akong mamuhay ng mag-isa." Ngunit mahina lamang na umiling si Paolo. Ang kanyang boses ay mabagal ngunit taos puso, "Kayo po ang ina ng asawa ko at ina ko rin po." Ang salobin na iyon ay nagpainit at nagpasakit sa pusong ang biyuda. Walang sinuman ang nag-akala na ang tahimik na pagkakabuklod na iyon ang naipong kalungkutan sa pagitan ng dalawang pusong sugatan, ang magiging simula ng isang pagkakamali. Isang beses na nabura ang linya na humantong sa mga trahedyang hindi inaasahan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pakawala ngunit pagkatapos ay lumiko sa maipinagbabawal na landas. At nang mabunyag ang katotohanan, ng maliit na komunidad sa tabi ng Cebu Strait ay magugulantang sa isang lihim na hindi dapat kailanman nangyari. Si Paulo Cruz ay nakatayo ng tahimik sa harap ng altar ng kanyang asawa. Ang kanyang paningin ay matagal na nakatitik sa larawan na may pamilyar at malumanay na ngiti. Sa maliit na silid, tanging ang tiktak ng orasan ang naririnig. Ang tunog nga ulan sa labas ng balkonahe kasama ng lamig ay nakpadagdag sa lungkot ng bahay. Lumapit si Paulo at nagsindi ang insenso. Pagkatapos ay umupo sa tabi ni Aling Elena, ang kanyang biyenan na ngayon ay itinuturing niyang tanging natitirang sandigan. Halos naubos na ang luha ni Aling Elena. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng libing, halos wala siyang imik. Sa bawat pagkain na inihahanda ni Paulo, kaunti lang ang kinakain niya bago ibaba ang kanyang makubiertos. Malalim ang kanyang mata. Maraming gabi siyang hindi nakatulog dahil ang imahe ng kanyang anak ay patuloy na bumabalik sa kanyang mapanaginip. Ang hangin sa bahay ay mabigat sa kalungkutan na sa isang simpleng pagbubuntong hininga ay maaring magpaguho sa kanilang dalawa. Nang hapong iyon, pagkatapos ng ulan, lumabas si Paolo sakay ng kanyang motorsiklo upang bumili ng prutas at bagong insenso. Nang makabalik siya, narinig niya ang mahinang pagubo mula sa silid ni Aling Elena. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo ito sa kama, may manipis na kumot na nakabalot sa balikat. Dali-dali si Paulo kumuhang mas makapal na damit at lumapit. "Inay, huwag po kayong umupo ng ganyan, malamig po. Bumili po ako ng kaunting dalandan, pisilin ko po ng mainit na juice para sa inyo, inay." Mahina lang na tumango si Aling Elena. Isang mahinang tango na tila nagdadala ng libu-libong hinanakit. Hindi niya inasahan sa halos 50 taong gulang na wala ng anak, matagal nang wala ang asawa. Ngayon ang tanging natitira ay ang kanyang batang manugang at habang nakikita niya ang pagiging masunurin nito, doble ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa totoo lang ang kanyang minamahal na anak ang dapat na inaalagaan ng ganon hindi siya. Maingat na dinala ni Paolo ang mainit na juice ng dalandan at umupo sa upuang kaharap.
Inay, bakit hindi po muna kayo pumunta sa probinsyang inyong inang ilang araw para makapagpahinga? Dito po kasi natatakot akong malungkot kayo palagi. Umiling si Aling Elena. Sanay na ako. Ang bahay na ito ang pinakamasayang lugar para sa akin. Ngayon ito ang lugar kung saan pinakanamimiss ko ang aking anak ngunit hindi ko kayang umalis. Tiningnan siya ni Paolo. Sa unang pagkakataon malinaw, niyang nakita sa mga mata nito, hindi lamang ang kalungkutan kundi isang malamig, na kawalan na hindi mapupunan. Naunawaan niya ang damdaming iyon dahil siya mismo ay pinipilit ding tiisin ang parehong bagay. Nang gabing iyon makasama silang kumain. Isang simpleng hapunan na may pinakbet na may hipon adobong isda at piniritong kangkong. Walang gaanong nausap. Ngunit nang ibuhos ni Paolo ang mainit na tsaa mahina si Aling Elena nagsalita. Paolo, hanggang kailan ka pa mananatili rito? Ang tanong ay nagpatigil kay Paolo ng ilang segundo. Ibinaba niya ang teko, tumingin sa mga mata nito at sumagot, hindi ko pa po naisip na umalis. Dito po ay may inay, may alter si Andrea. Kung babalik po ako sa dating bahay ko ay mas magiging malungkot lang po ako. At ayaw ko rin pong mag-isa kayo, inay. Nang marinig iyon ni Aling Elena, namuo ang luha sa kanyang nga mata. Walang sinuman ang naakala na ang dalawang pusong wasa ay magkikita sa mga maliliit na bagay, hindi na biyenan at manugang. Sila ay parang dalawang tao na lumulutang sa isang bangka sa gitna ng unos, wala nang baybayin kundi sila na lamang. At mula sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang ugnayan ang tahimik na nabuo na nagbigay daan sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa mga sumunod na araw, ang bahay sa maliit na eskinita sa Kalye Sampaguita ay unti-unting naging kakaibang tahimik. Wala na ang tawanan ni Andrea tuwing umuwi mula sa trabaho, wala na ang tunog ng kaldero sa kusina. Kapak silang tatlo ay nagluluto, tanging ang mahinang mayabag ang ingay ng pinto na bumubukal sa hangin at ang ilang mamagaan na pag-usap sa pagitan ng dalawang natitirang kamag-anak. Sinubukan ni Paolo na panatilihing buhay ang bahay. Maaga siyang gumising upang walisin ang bakuran diligan, ang ilang palayok dilaw na krisantemo na dating paboritong kanyang asawa. Sa tanghali na mamalengke siya at nagluluto, tahimik na inilalagay ang isang mangkok sa mesa na tila may pangatlong tao pa ring kakain. Sa gabi naglalagay siya ng sariwang bulaklak sa altar ni Andrea at nagsisindi ng insenso. Nakita lahat iyon ni Aling Elena, ngunit nagtatago lamang siya dahil habang tinitingnan niya mas lalo siyang nasasaktan. Nang hapong iyon biglang bumuhos ang malakas na bagyo, ang hangin ay dumadaloy sa bubong na yero, ang kidlat ay kumikislap sa kalangitan na tila hinahati ang malawak na espasyo. Nagsasayang si Paolo nang biglang nawalan ng kuryente. Sa dilim, tahimik na kumuha si Aling Elena ng kandila sa likod ng bahay samantalang si Paolo ay naghahanap ng posporo sa drawer. Nang sumindi ang unang apoy, nagulat si Paolo sa pagkakita sa mukha ni Aling Elena. Ang maputlang dilaw na ilaw ay naglantad sa mga kulubot sa sulok ng kanyang mga mata. Ang kanyang noo ay may bakas ng pagod ngunit matatag pa rin. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang babaeng tinatawag niyang biyenan. Nakita niya lamang ang isang babaeng malungkot na nakaranas ng labis na tulad niya. Tahimik siyang lumapit upang kumuha ang karagdagang shawl at maingat na inilagay sa balikat nito. Inay, umupo po kayo rito. Baka lamigin po kayo. Nagulat si Aling Elena, ang kanyang puso ay kumirot ng bahagya nang dumampi ang kamay ni Paolo sa kanyang balikat. Matagal na niyang hindi naramdaman ang pagmamalasakit mula sa isang lalaki. Isang pagmamahal na hindi tungkulin kundi isang init na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Lumingon siya kay Paolo, ang kanilang mata ay hindi pa kailanman naging ganun kalapit. Tiningnan din siya ni Paolo. Ang tingin ay tumagal lamang ng ilang segundo ngunit sapat na upang burahin ang agwat sa pagitan ng dalawang henerasyon, sa pagitan ng biyenan at manugang. Walang nag-usap ngunit sa loob ng kanilang mapuso ay umusbong ang isang kakaibang damdamin, parehong mainit at takot at kalungkutan na nakakamanhid. Nang gabing iyon, mas matagal silang nakaupo ng makatabi kaysa dati. Nagbuhos si Aling Elena NGTAZA. Ikunuwento ni Paolo ang kanyang kabataan sa isang probinsya sa Rizal kasama ang kanyang ina bago lumipat sa Cebu City upang magtrabaho. Tumango-tango ito, paminsan-minsan ay mahinang ngumingiti. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Andrea. Nang sabihin ni Paolo, may mga gabi po akong hindi makatulog, iniisip kong katabi ko lang si Andrea. Dahan-dahang ipinatong ni Aling Elena ang kanyang kamay sa kamay ni Paolo, hindi para aliwin kundi para makibahagi. Isang hindi may paliwanag na sakit, walang salita at hindi nangangailangan ng paliwanag.
Nang gabing iyon matagal ang ulan at sa gitna ng patuloy na pagulan may isang bagay na tahimik na lumagpas sa mga hangganan at pumasok sa mga bita ng kaluluwa ng 2 taong nagdadalamhati. Wala silang ginawang mali ngunit ang mga damdaming umusbong sa kanilang dalawa ay sa lalong madaling panahon ay magdadala sa isang bagay na hindi na mababawi. Mula ng gabing iyon may isang bagay na napakaiba na nagsimula sa pagitan nina Paolo at Aling Elena. Hindi malinaw, hindi matukoy ngunit pareho nilang nararamdaman ng tahimik. Iniwasan nilang magtinginan ng matagal, iniwasan ang pagupo ng malapit. Tulad ng dati at maging ang mga salita ng pagmamalasakit ay naging mas maingat. Naging tahimik si Aling Elena. Mas maaga siyang gumising, sinasadyang gawin ang gawaing bahay bago magising si Paolo. Minsan nagdahilan siyang pupunta sa palengke, nang maaga minsan naman ay sinasabing kailangan niyang pumunta sa simbahan ng Santo Niño para magnilay. Si Paolo naman kabaliktaran, sinubukan niyang kumilos. Nang normal nagluluto pa rin, naglilinis pa rin ngunit sa loob ng kanyang puso ay palaging may gumugulo. Hindi niya pinangahasan na isipin pa ang malayo ngunit hindi rin niya maaring kalimutan ang mainit na dampi nga may noong araw na iyon. Isang gabi pagkatapos ng isang simpleng hapunan tinawag ni Aling Elena si Paolo upang umupo sa beranda. Mahinang umihip ang hangin mula sa Cebu Street, nagdadala ng maalat na amoy ng Cebu sa gabi. Hawat niya ang isang tasa ng mainit na saat tumingin ng malayo at nagtanong, Paolo, naisip mo na ba kung buhay pa si Andrea, ano kaya ang mangyayari sa buhay mo? Nagulat si Paolo, tahimik sandali bago sumagot, marami po akong iniisip, Inay. May magabi po akong pinapangarap na nakatayo si Andrea sa labas ng pinto, ginigising ako para mag-almusal tulad ng dati. Pagkagising ko akala ko buhay pa siya, tapos ay mararamdaman ko na naman ang kawalan. Tumango-tango si Aling Elena, ang kanyang mamata ay namumula. Ako rin minsan dumadaan ako sa silid niya, naririnig ko ang mahinang pag-awit niya. Ang pakiramdam ng pagkawalan ng anak Paolo, ang sakit nito hanggang sa kaibuturan ng puso at hindi ko alam kung saan ilalabas. Isang segundo pagkatapos, nagbuntong hininga siya. Pakiramdam ko matanda na ako, mas mabuti pang mamatay kaysa mamuhay ng ganito. Tumingala si Paolo sa kanya, ang kanyang kamay ay walang malay na ipinatong muli sa kamay nito. Huwag po kayong magsabi ng ganyan, Inay, narito po ako para sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Lumingon si Aling Elena kay Paolo. Sa unang pagkakataon pagkatapos na maraming araw ang mga mata na 2 tao ay nakatitigan ng ganun kalalim, may mahabang katahimikan na tila huminto ang oras. At sa mismong sandaling iyon ang kinatatakutan ng dalawa ay unti-unting naging totoo. Mahina na binawi ni Paolo ang kanyang kamay, tumayo at pumasok sa bahay. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang huminto. Kailangan niyang panatilihin ang lahat sa tamang limitasyon. Ngunit habang pilit niyang iniwasan, mas nararamdaman niya ang isang bagay sa loob niya na umusbong, isang maling damdamin ngunit hindi may kakaila. Si Aling Elena naman hindi nakatulog ng gabing iyon. Umupo siya sa tabingang bintana, ang liwanag ang buwan ay tumama sa mukha ng isang babaeng nasa katamtamang edad na tila nagtatago ng panahon. Iniisip niya ang kanyang anak, ang lumipas na kabataan at ang kanyang manugang, ang tanging nagparamdam sa kanya na ang kanyang puso ay marunong pang pumintik pagkatapos ng maraming taon ng panlalamig. Alam niyang mali iyon ngunit alam din niyang mahina siya. Isang linggo pagkatapos ng pag-usap nung gabing may buwan, ang takbong buhay sa maliit na bahay sa dulong eskinita ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na pagbabago, banayad ngunit malinaw. Bumalik si Paolo sa trabaho, kumukuha ng ilang freelance interior design projects upang mapanatili ang sarili niyang abala. Samantala si Aling Elena ay mas naglaan ng oras sa simbahan o dumadalaw sa bahay ng kanyang matandang kaibigan na nagbebenta ng lugaw sa dulo ng eskinita bilang paraan ng pagtakas sa bahay na dating tahanan ngunit ngayon ay mabigat. Ngunit ang agwat na iyon sa halip na palamigin ang malabong damdamin ay lalo pang nagtulak sa kanilang dalawa na parang magamu-gamo. Habang lumalayo, mas lalo silang nahihila palapit sa isa't isa dahil sa kawalan sa puso na walang sinumang makakapuno. Nang hapong iyon umulan muli. Ang panahon ng tag-ulan sa Cebu ay matagal. Tila pumapasok ang ulan sa bawat sulok ng bahay, sa bawat tahimik na pagbubuntong hininga. Si Aling Elena ay bumalik mula sa simbahan, basang-basangang ulan, magulo ang buhok. Dali-dali si Paolo lumabas upang buksan ang pinto at agad kumuha ng tuwalya upang punasan siya.
Nagaatubili itong iwasan ang kanyang kamay, ngunit hinawakan na ni Paulo ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Inay, basang-basa na po kayo, kukuha po ako ng mainit na tubig para makaligo kayo. Madali pong makasakit sa ganitong ulan." Hindi alam kung dahil sa lamig o dahil sa banayad na pahawak, na iyon kaya bahagyang nanindig ang balahibo ni Aling Elena. Kinagabihan pagkatapos ng tahimik na hapunan, muli silang umupo sa beranda bilang isang nakasanayan na hindi na kailangan pang sabihin. Sa labas umulan ng malakas sa bubong na yero, sa loob na bahayang dilaw na ilaw ay nagbibigay counting init sa espasyo. Tahimik na nagniniting si Aling Elena ng sweater, isang sweater na balak niyang gawin para sa kanyang apo kung buhay pa si Andrea. Si Paulo ay nakaupo sa tabi niya, malayo ang tingin. "Inay, naisip niyo na po ba kung hindi ako ang inyong manugang baka sakaling iba tayo?" Ang tanong ay tila isang kutsilyong nagiwa sa lahat ng depensa. Nagulat si Aling Elena, malaki ang kanyang mamata. Maya-maya ibinaba niya ang kanyang pagniniting, ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag kang magtanong ng ganyan, mali na tayo mula nang nagsimula ang ganyang pag-isip." Lumingon si Paulo, ang kanyang mata ay nagmamakaawa at naghihirap. "Hindi ko po kontrolado. Mula nang mamatay si Andrea, akala ko patay na rin ang puso ko. Ngunit sa bawat pagkakita ko sa inyo may nararamdaman akong napakatoto. Hindi ito pamalit at lalong hindi kasalanan kundi damdamin ng isang lalaki para sa isang babaeng nagdadala ng parehong sakit." Mahigpit na kinuyom ni Aling Elena ang kanyang kamay na tila gustong pigilan ang bumubulusok na damdamin. Tumayo siya akmang papasok sa bahay, ngunit tinawag siya ni Paulo, "Inay, paumanhin po, ngunit hindi ko na po kayang magpanggap na walang nangyari. Habang umiwas ako, mas nararamdaman kong nagpapanggap ako. Kayo naman, inay." Lumingon siya, ang kanyang mamata ay puno ng luha. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ang pinakamaliwanag na sagot. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Paulo sa kahoy na kama malapit sa bintana. Narinig niya ang tunog ng ulan, maging ang napakahinang pagbubuntong hinga mula sa katabing silid. Alam niyang hindi rin natutulog si Aling Elena. Katulad niya, nakikipaglaban ito sa pagitan ng rason at ng isang magulong damdamin. Sila ay biyenan at manugang. Ang relasyong nakalagay sa lipunan sa ilalim ng balangkas ng ganap na paggalang sa nakatatanda at hindi pinapayagan na lumampas sa hangganan, ngunit sa kapalarang mapanukso. Sa pakawala sa bahay na walang boses na pumanaw, nakita nila ang isa't isa bilang dalawang nag-isang tao na nangangailangan ng isang hawa ng kamay upang hindi bumaksak. Isang pagkakamali ang nasa harap at pareho silang papalapit sa pinakamanipis na linya ng kanilang buhay. Maaga ng sumunod na umaga, habang madilim pa ang kalangitan, maaga ring gumising si Aling Elena tulad ng dati. Ngunit sa halip na pumasok sa kusina tulad ng dati, tahimik siyang umupo sa tabi ng altar ng kanyang anak. Ang kanyang galabi ay gumagalaw ng walang tunog na tila may gustong sabihin kay Andrea, ang kanyang nag-iisang anak, ang taong hindi niya kailanman malilimutan. Sa likod nakasandal si Paulo sa pinto, tahimik na tinitignan ang anino ng babaeng may mabuho na puti na alam niyang nahihirapan ito, nasasaktan hindi mas mababa kaysa sa kanya, at naiintindihan din niya na ang damdamin sa pagitan nila, bagaman hindi pa malinaw ang porma, ay matagal nang lumampas sa hangganan, isang hangganan na kung lampasan hindi na maaring balikan. Ang almusal ng araw na iyon ay lumipas sa katahimikan. Napakabagal kumain ni Paulo, samantalang si Aling Elena ay uminom lamang ng isang baso ng gatas at pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging masikip, ang bawat kilos ay maingat, ang bawat tingin ay umiwas, ngunit ang awkward na distansya na iyon ang lalong nakpahina sa pusong dalawa higit kailanman. Tanghali, habang nililinis ni Paulo ang lumang bookshelf ni Andrea, hindi niya sinasadyang makita ang isang notebook. Ang unang pahina ay may sulat ni Andrea sa lilang tinta. "Kung dumating ang araw na wala na ako sa mundo, sana ay mamuhay ka ng maayos para sa akin at kay inay." Ang linya ay nagpasikip sa puso ni Paulo. Umupo siya, nanginginig ang mga kamay, lumabo ang mamata. Naramdaman niyang tila siya ay isang taksil, hindi lamang kay Andrea kundi sa kanyang sariling konsensya. Isinara ni Paulo ang notebook, lumabas sa beranda. Ang hangin mula sa Cebu Strait ay nagdulot ng habdi sa kanyang mamata. Nakita niya si Aling Elena na nagbibila ng madamit, bahagyang nakakuba ang likod. Mas payat pagkatapos ng maraming araw na walang tulog. Isang pagtutulak ang umusbong sa kanya, parehong awapihati at sakit. Lumapit siya, tumayo sa likod nito, mahinang sinabi, "Kung umalis po ako rito ng ilang panahon,
Inay, ayos lang po ba nagulat? Si Aling Elena nagulat, ang kanyang mamata at pagkatapos ay lumungkot. Paulo, saan ka pupunta? Kailangan ko pong pumunta sa Baguioeng. Ilang linggo may proyekto po akong tatapusin at kailangan ko pong pag-isipan ang lahat. Mahina na tumango si Aling Elena ngunit ang kanyang boses ay nawala. Naintindihan ko marahil ito ang tama. Alam nilang dalawa na ang tunay na dahilan ay hindi ang trabaho kundi ang pagtakas mula sa bahay na ito isang lugar na may napakaraming alaala, isang lugar na nagpalago ng maling damdamin sa pagitan ng dalawang nag-isang tao. Nang hapong iyon inayos ni Paulo ang kanyang gulo ang kanyang isip. Si Aling Elena ay nakaupo sa sala, malayo ang tingin. Nang lumabas si Paulo ang pinto, isang maikling pangungusap lamang ang sinabi nito ngunit nagpatigil sa kanyang mahakbang. Mag-ingat ka kung gumaan ang loop mo, Paulo, huwag ka nang bumalik. Lumingon si Paulo at nakita ang mga mata ni Aling Elena na punong luha. Gusto niyang yakapin ito ngunit hindi niya ginawa. Yumuko lamang siya at tahimik na umalis sa bahay, dala-dala ang isang hindi may paliwanag na panghihinayang. Ang pinto ay sumaratanging si Aling Elena ang naiwan sa bahay. Umupo siya ng mag-isa ng matagal, mahigpit na hawak ang kanyang damit sa kanyang dibdib, tila pinipiga ang kanyang puso. Walang sinuman ang nakakalam na ilang linggo lamang pagkatapos ng pag-alis na iyon, isang pangyayari ang darating na magpapawalang saysay sa lahat ng pagsisikap na itago at iwasan. 2 linggo mula nang umalis si Paulo sa Cebu City, si Aling Elena ay namuhay sa isang paulit-ulit na siklo. Sa umaga namamalengke, sa tanghali kumakain ng mabilis, sa hapon dumadalaw sa simbahan at bumabalik sa bahay na walang tao. Minsan matagal siyang nakaupo sa harap ng altar ni Andrea, kinakapa ang rosaryo na iniwan ng kanyang anak, nakapikit ang mga mata, ang kanyang bibig ay hindi na nagdadasal kundi mahinang pagsisisi sa kanyang konsensya. Ngunit sa 3 linggo ang kanyang katawan ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago. Sa umaga madalas siyang nasusuka kahit walang kinakain. Pagod na pagod siya, paminsan-minsan ay nahihilo na tila malapit ng mawalan ng malay. Sa una inakala niyang nilalamig siya o dahil sa pabago-bagong panahon. Ngunit nang madilay ang kanyang buwanang dalaw ng halos 10 araw, isang nakakatakot na hinala ang biglang lumitaw. Hindi siya makapaniwala, hindi impossible. Nang hapong iyon tinakpan ni Aling Elena ang kanyang mukha ng panyo, tahimik siyang pumunta sa isang maliit na botika na malapit sa bahay, umiwas na makita ng makakilala. Bumili siya na pregnancy test kit at dali-dali. Itong isinilit sa kanyang jacket na tila isang ipinagbabawal na bagay. Pagdating sa bahay, nanginini ang kanyang kamay kaya hindi niya mahawakan ng maayos ang basong tubig. Pumasok siya sa banyo, isinara ang pinto, ginawa ang lahat ng hakbang na tila walang malay. At nang lumabas ang 2 malinaw na pulang linya, umupo siya sa malamig na sahig, bumuhos ang luha at mahinang bumulong ng hindi marinig. Hindi impossible. Sa edad na halos 50 matapos ang maraming taon na namatay ang kanyang asawa, hindi niya kailanman naisip na muling magdadalang tao. At ang pinaka-nakakagulat ay hindi ang pagbubuntis, kundi ang taong nagtanim ng buhay na iyon sa kanya. Si Paulo ang kanyang manugang, ang asawa ng kanyang pumanaw na anak. Yumuko siya sa kanyang matuhod, ang luha ay humalo sa malamig na pawis, ang bawat himaymay ng kanyang laman ay tila kumikipot, parehong takot, kahihiyan at sakit na hindi na makahinga, isang beses na pagkakamali, isang beses na kahinaan lamang. At ngayon ang kahihinatnan ay lumampas sa imahinasyon. Nang gabing iyon hindi siya kumain at hindi rin nagbukas ng ilaw. Ang bahay ay nalubok sa dilim na tila isang libingan, malamig at masikip. Umupo siya sa tabi ng bintana, buong gabi nakatitik sa makapal. Nadilim, nakapatong ang kamay sa kanyang tiyan na tila nagtatanong sa kanyang sarili, ano ang gagawin sa buhay na ito. Alam niyang kung pananatilihin niya ang sanggol, ang buong komunidad, ang buong angkan ay hindi siya patatahimikin, ngunit kung itatapon niya, kakayanin ba niyang mamuhay nang may kasalanan na iyon sa sarili niya, sa kaluluwa ng kanyang anak na araw-araw ay nakatanaw? Kinabukasan nagpasya siyang sumulat kay Paulo, isang maikling liham, walang haba, tanging ilang nanginginig na linya. Paulo, inay, paumanhin, marahil kailangan mong malaman na nagdadalang tao ako. Hindi ako nangangahas tumawag, hindi ako sapat na matapang upang humarap. Wala akong kailangan at hindi kita sinisisi, ngunit hindi ko ito maaring itago sa iyo. Sana'y patawarin mo ako. Pagkatapos ipadala ang liham, naghintay siya. Ngunit sa bawat tunog ng sasakyan na humihinto sa tarangkahan, sa bawat yabag sa labas ng eskinita ay hindi si Paulo. Lumipas ang 3 araw,
nang walang tugon, walang tawag, walang text. Nagsimula siyang mag-isip na baka hindi na siya kailanman babalik. Ngunit hindi niya inaasahan na si Paolo ay papawi na dala-dala ang isang mas malaking unos kaysa sa kanyang inakala. Nang hapong iyon umulan muli sa Cebu City, malakas na ulan na tila gustong hugasin ang lahat ng lumang bakas sa pamilyar na maliit na eskinita. Si Aling Elena ay nakaupo sa kusina, hawak ang lumang sweater na dating niniting ni Andrea para sa kanya noong nakaraang taon. Ang kanyang mukha ay payat na payat, ang kanyang mata ay malalim at ang kanyang malabi ay tuyot na dahil sa mahabang gabing walang tulog. Tamang-tama nang abala siya sa pagbangon upang magpainit ng tubig ay bumukas ang lumang bakod na bakal. Ang sunod-sunod na mga yabag ay narinig mula sa harap ng beranda. Nagulat siya, malakas ang tibok ng kanyang puso. Nang lumingon siya, nakita niya si Paolo nakatayo, ron na basang-basa ng ulan. Ang kanyang bag ay nakasabit sa balikat. Ang kanyang mata ay namumula, hindi malinaw kung dahil sa ulan na tumama sa kanyang mukha o dahil sa maikling liham na ipinadala niya na gumising ng isang bagay sa kanyang puso. Tahimik siyang pumasok sa bahay, walang sinabing salita. Nanginginig si Aling Elena na nakasandal sa pader, mahina ang paggalaw ng kanyang labi. Umuwi ka na. Mahina na tumango si Paolo, ang kanyang boses ay paus. Nabasa ko po ang liham na ipinadala niyo, inay, hindi ko na po alam ang sasabihin. Totoo po bang nagdadalang tao kayo, walang paliwanag, walang pag-ikot-ikot? Ang tanong ni Paolo ay tila bumakbak sa lahat ng patong ng kasinungalingan na pinilit nilang takpan. Nagulat si Aling Elena, ang kanyang mata ay lumuluha habang tinitignan ang kanyang tiyan na flat pa rin ngunit naging malalim na sugat na hindi na may tatago. Hindi ko po sana sasabihin sa inyo, ngunit sa tingin ko may karapatan kayong malaman. Umupo si Paolo sa upuan, hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Ang masikip na silit, tanging ang tunong ang pahinga at pagpatak ng ulan sa labat ng bubong. Pagkatapos ng matagal na sandali, tumingala siya, inay, sinisisi niyo po ba ako? Ang tanong ay nagpasikip sa kanyang lalamunan. Umiling siya, tahimik na bumuhos ang luha. Hindi kita sinisisi. Sinasabi ko lang ang sarili ko dahil hindi ako naging mas matatag, dahil naging mahina ako. Kaya ngayon, mahigpit na kinuyom ni Paolo ang kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw, gustong basagin ang isang bagay upang mapawi ang pakiramdam na pagkakasala na pumipiga sa kanyang dibdib. Ngunit ang lahat ng kanyang ginawa ay tumayo, lumapit sa kanya at nagtanong, inay, ano po ang plano ninyo? Hindi agad sumagot si Aling Elena, umiwas siya ng tingin, nanginginig ang kanyang boses. Inay, naisip ko na ang lahat ng posibilidad, ngunit hindi ko kayang alisin ang sanggol na ito. Ito ay dugo, isang bahagi ni Andrea sa iyo at sa akin. Natigilan si Paolo. Ang sagot na iyon ay nagpasikip sa kanyang puso. Hindi siya isang walang awa na tao. Ngunit alam niyang kung malalaman ang bagay na ito, walang sinuman ang makakapagpatawad, walang sinuman. Ang buong angkan, ang buong komunidad, ang buong lipunan ay dudurugin silang ang gatingin ng pagama at ng pinakamapait na salitang paninira. Inay, naisip niyo na po bang umalis dito? Sa pagkakataong ito, tumingala siya sa kanya, ang kanyang mata ay parehong gulat at desperado. Saan pupunta? Iiwan ang bahay na ito, iwan ang altar ni Andrea, hindi ko po magagawa. Mahigpit na kinuyom ni Paolo ang kanyang bek, nakanganga ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung kailangan niyang maging matatag para kay inay o para sa hindi pa nabubuong sanggol, ngunit alam niyang anuman ang pipiliin ay magiging punong ng sakit. Umuulan pa rin sa labas, sa loob ng basang bahay na gawa sa kahoy, dalawang tao ang tahimik na nakaupo sa harapan ng isa't isa na tila naghihintay nga hatol mula sa kanilang sariling konsensya, at hindi nila alam na sa loob lamang ng ilang araw ang lihim na ito ay magsisimulang kumalat sa paraan na hindi nila inaasahan. 3 araw matapos bumalik si Paolo, ang maliit na bahay sa dulong kalye Sampaguita ay nagsimulang magkaroon ng mabulong-bulungan. Sa una mula kay Aling Celia na nagtitinda ng sari-sari sa dulong eskinita, pagkatapos ay kumalat sa mga kapitbahay sa ibabang bahagi ng subdibisyon. Walang sinuman ang nagsabi ng anumang tiyak, ngunit ang mga mata ay nagsimulang maging mas mapanuri. Ang tahimik na pagtango, ang mga walang saysay na tanong ay biglang naging mabigat. Nagsimula ang lahat ng isang umaga. Nagpa-check up si Aling Elena sa isang health center sa Carbon Market. Sinubukan pa rin niyang itago ang kanyang tiyan gamit ang maluwag na damit at may salakot na tumatakip sa kanyang mukha, ngunit nagbabago ang kanyang katawan araw-araw, at ang tingin ng obstetrician noong araw na iyon, bagaman walang itinanong, ay sapat na upang maramdaman niya ang matinding kahihiyan.
Habang nakapila upang magbayad, hindi niya sinasada yang makita si Christina, isang dating kaibigan ni Andrea na kasalukuyang nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong klinika. Nagulat ang mata ni Christina nang makita niya si Aling Elena na hawak ang kanyang prenatal record. Nagulantang si Aling Elena akmang ikot ang kanyang mukha ngunit huli na ang lahat. Mahinang nagsalita si Christina, nagpa-check up po kayo para kanino may buntis. Ang tanong ay tila isang kutsilyong humiwa sa espasyo. Nanigas si Aling Elena, namumula ang kanyang mukha, mahigpit na hawak ang kanyang telang bag hanggang sa pumuti ang kanyang madaliri. Nautal siya, nagpa-check up ako para sa anak ng kapitbahay. Nahihiya siya kaya nagpatulong. Walang idinagdag si Christina ngunit ang kanyang mapanuri na tingin ang nagtanim ng unang binhi ng pagdududa. Nang gabing iyon, isang anonymous na text message ang nagsimulang kumalat sa lumang chat group ng mga kaibigan ni Andrea. Narinig ko buntis daw si Inay Lim, tapos kasama pa rin niya ang asawa ni Andrea, ang galing naman baka. At mula noon nagsimulang mawalan ng kontrol ang lahat. Ang makapitbahay sa bawat pagdaan sa bahay ni Aling Elena ay sadyang nagsasalita ng malakas, ang kanilang boses ay puno ng pahiwatig. Ay sa edad na ito manganganak pa rin, talagang may bisit. Pero tanda ko matagal nang namatay ang asawa niya, sino kaya ang nagtanim ng punla? Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi na siya nangahas na lumabas sa palengke, hindi na rin umupo sa tindahan ng lugaw sa dulo ng eskinita tulad ng dati. Maging sa simbahan, ang maatingin ng pag-alala mula sa mga madre ay nagtulak sa kanya upang umuwi ng maaga. Si Paolo naman, hindi niya alam kung gaano nakabilis kumalat ang balita. Namamalengke pa rin siya, nagtatrabaho pa rin, pinipilit na maging kalmado upang alagaan si inay na parang anak. Ngunit ang normalidad na iyon ang lalong nagpaduda sa mga tao. Isang hapon pagkatapos mahugas ng motorsiklo si Paolo sa bakuran, dumating si Aling Celia mula sa tindahan, may dalang supot ng mani. Paolo, inay mo ba ay pagod? Nakita kong madalas siyang nagpa-doktor at tila buntis ang tiyan niya. Nanigas si Paolo, hindi niya inakala na ganun kabilis mangyayari ang lahat. Pinilit niyang umiti. Opo, may fibroid po si inay, nagpapacheck up lang pong regular. Walang idinagdag si Aling Celia, ngunit ang kanyang mahinang ngiti at ang pagtango na tila alam ko na ang nagpalamig sa likod ni Paolo. Nang gabing iyon, kumain sila ni Aling Elena ngunit walang sinuman ang nakakain. Ang bulong-bulungan ng mga bata sa dulo ng eskinita ay umalingaw-ngaw hanggang sa kusina. Isang bata ang malakas na nagsabi buntis daw si Aling Elena. Sabi ang nanay ko. Nahulog ang kubyertos ni Aling Elena. Umupo siya ng tulala, nakatingin sa malamig na hapunan. Tahimik si Paolo, ang hangin sa bahay ay tila nanigas. Inay, sa tingin ko hindi na po ito may tatago. Matagal na nanahimik si Aling Elena bago nagbuntong hininga, nanginginig ang boses. Alam ko, pero kung malalaman anong mangyayari Paolo, sino ang maniniwala, sino ang tatanggap kung hindi natin sasabihin? Kailangan lang nating umalis dito at mamuhay ng tila tumatakas sa kasalanan. Yumuko si Paolo. Hindi niya maaring tanggihan dahil alam niyang ang pinakamalaking bagyo ay naghihintay pa rin sa harap. Isang linggo lamang pagkatapos kumalat ang sismis sa buong komunidad, dumating si Manang Lydia Lim, ang kapatid ni Aling Elena, mula sa Karkar, sakay ng bus patungong Cebu City. Siya ay mainitin ang ulo, prangka at may impluensya sa angkan. Mula nang mamatay ang asawa ni Aling Elena, ang lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa bahay ay kinukuha ang payo ni Manang Lydia. Kaya nang marinig niya ang bulungan ng kanyang kamag-anak sa probinsya na tila nagdadalang tao si Aling Elena, sa kanyang manugang hindi nag-atubili si Manang Lydia. Paginto ngang bus sa dulo nga eskinita, dala na ni Manang Lydia ang kanyang bag at dumiretso sa bahay ng kanyang kapatid. Pagdating sa tarangkahan, narinig na niya ang ingay sa kusina. Hindi na kailangan kumatok, itinulak niya ang bakal na tarangkahan na umingay at pumasok na tila isang bagyo. Elena, naroon ka ba? Si Aling Elena ay nahuhugas ng gulay, nanigas ang kanyang kamay. Lumingon siya, ang kanyang tingin ay tumama sa galit na mukha ng kanyang ate. Sa isang saglit naramdaman niyang tila nahulog ang kanyang puso. Manang Lydia, bakit po kayo biglang dumating? Kung hindi ako pumunta, hindi ko alam kung hanggang kailan mo itatago. Matigas na sabi ni Manang Lydia. Kumakalat na ang balita sa angkan. Ipaliwanag mo, Elena. Sino ang ama ang dinadala mo? Si Paolo mula sa loob ng silid ay narinig ang pagtatalo at dali-daling lumabas. Nang makita niya si Manang Lydia, medyo nagulat siya at mahinang bumati. Magandang araw po, Manang Lydia.
Bumaling si Manang Lydia at tiningnan siya ng masama. Ayan Paolo, dapat mo ring linawin. Mula nang gamamatay, si Andrea narito ka. Ngayon buntis ang biyanan mo, bulak ba ang lahat ng tao? Ang hangin sa silid ay mabigat na tila tingga. Kinuyom ni Paolo ang kanyang kamay, tumingin kay Aling Elena at dahan-dahang sinabi, Manang Lydia, paumanhin po, totoo po ang lahat. Diyos ko po, sigaw ni Manang Lydia malakas na ipinupok ang kanyang bag sa mesa. Narinig mo ba, Elena, na babaliw ka na? Manugang mo siya. Asawa ni Andrea, may natitira ka pa bang kahihiyan? Umupo si Aling Elena sa upuan, nanginginig ang kanyang makamay, putlang-putla ang kanyang mukha, ang kanyang magalabi ay gumagalaw ng walang tunog. Lumapit si Paolo upang alalayan siya, ngunit winaksi ni Manang Lydia ang kanyang kamay. Huwag mo na siyang hawakan. Bata ka pa, Paolo, kung makikialam ka sa bagay na ito ay sisirain mo ang iyong buhay. Tiningnan ni Paolo si Manang Lydia ng diretso sa mga mata, namumula ang ito ngunit matatak pa rin ang kanyang boses. Manang Lydia, hindi ko po ipapaliwanag ang anumang bagay, ngunit handa po akong panagutan. Hindi ko po iwan si Inay Elena, hindi ko po iwan ang sanggol. Handa po akong harapin ang anumang mali. Iniisip mong ito ay marangal? Mapait na natawa si Manang Lydia. Ikinamatay mo na naman si Andrea. Kung malalaman niya sa kabilang buhay, babangon siya sa libingan at susugurin kayong lahat. Umiyak si Aling Elena. Tinakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig na parang dahon. Sa wakas ay nakapagsalita siya, Manang Lydia, paumanhin po, mahina po ako, nakamali po talaga ako. Ngunit hindi lumambot si Manang Lydia, itinuro niya ng diretso ang dalawa. Wala akong kapatid na tulad mo. Babali ako sa probinsya at ipapaalam ko sa angkan na itinatwa ka. Hindi ka na makakatapak sa lupa ngayting maninuno. Sinabi iyon at tumalikot siya, lumabas ng pinto, iniwan ang putol-putol na pagtawag ni Aling Elena at ang manak mamakaawang tingin ni Paolo. Sumara ang bakal na tarangkahan sa likod ni Manang Lydia, ang bahay ay naging malungkot na tila nilinis ng bagyo ang lahat. Si Aling Elena ay bumaksak, sumandal sa balikat ni Paolo, umiyak ng tahimik. Maigpit na niyakap ni Paolo ang balikat nito, puno ni gram pag-aalala. Alam niyang mula sa sandaling ito, hindi lang sila nag-iisa kundi opisyal na ring itinatwa ng pamilya. At ang pinakamasama, ito ay simula pa lamang. 3 araw matapos umalis si Manang Lydia, ang bahay sa dulong ng Kalye Sampaguita ay naging mas tahimik kaysa dati. Walang sinumang dumalaw, wala nang gustong magtanong. Ang mga kapitbahay sa bawat pagdaan ay nag-iwan lamang ng mga masasamang tingin na bulong-bulungan na kalahating biro, kalahating totu. Ito talagang bahay sikat na sa buong komunidad. Si Aling Elena ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Umupo lamang siya sa tabi ng altar ni Andrea, tahimik na nagsisindi ng insenso, ang kanyang mata ay namumula na tila gustong sabihin, anak ko, patawarin mo ako. Si Paolo naman ay kapansin-pansing, pumayat ang presyon ay nasa lahat ng panik. Pilit pa rin siyang nagiging kalmado, ngunit ang kanyang mata ay palaging may bakas ng kawalan ng pag-asa na walang katapusan. Sa bawat pagkain, nakaupo siya sa tabi ni Aling Elena, inaalok siya ng pagkain ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakain. Nang hapong iyon, habang magkasama silang nakaupo sa beranda, biglang may kumatok ng mabilis. Bumangon si Aling Elena samantalang lumabas si Paolo upang magbukas. Ang taong nakatayo sa harap ng tarangkahan ay si Sofia Sanchez, ang pinakamatalik na kaibigan ni Andrea mula noong kolehiyo. Ang dalaga ay nakasuot ng puting blusa, ang kanyang mukha ay pagod ngunit ang kanyang mata ay matalim na parang kutsilyo. Nang makita niya si Aling Elena, agad siyang nagsalita, Inay Elena, maari po ba akong makipag-usap ng pribado sa inyo? At kay Paolo tumango si Aling Elena, nanginginig ang boses, pasok ka anak. Sa sala walang sinumang nagsalita, walang alok na walang pagbati. Inilapa ni Sofia ang kanyang bag at kumuhang isang folder, iyon ang prenatal report na lihim na isinumay ni Aling Elena sa health center ng distrito. Sa sulok ay may malinaw na pirma na nakasulat sa pangalan ni Elena Lim, 47 taong gulang, pangalawang pagbubuntis, mahigit 9 na linggo. Dahan-dahang itinulak ni Sofia ang folder patungo sa kanila at tumingin ng diretso kay Paolo. Maari mo bang ipaliwanag? Tahimik si Paolo, ang buong silid ay tahimik na parang patay, tanging ang tiktak na orasan sa dingding ang naririnig. Bumaling si Sofia kay Aling Elena, nagsimulang mamasa ang kanyang mata. Inay Elena, hindi ko po makapaniwala, akala ko sismis lang. Ngunit totoo pala, yumuko si Aling Elena, hindi sumagot, nagsimulang umagos ang luha. Nagsimulang umuga ang boses ni Sofia. Alam po ba ninyo kung gaano kamahal ni
Andrea, kayo nung nabubuhay pa siya sinabi niya po sa akin na kayo ang pinakamatalik niyang kaibigan sa buhay, ang tanging sandigan niya. Ngayon ang sandigan na iyon ay gumawa ng isang bagay na hindi maisip sa asawa niya, hindi nanakaw po si Paulo. Tumayo siya, paos ang boses, Sofia, alam kong galit ka ngunit hindi ganun ang lahat. Hindi ganun ang iniisip mo, mapait na tumawa si Sofia. Nakipagtalik ka sa biyanan mo. Ngayon buntis siya at sinasabi mong hindi ganun ang iniisip ko. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Umiyak si Aling Elena, pilit na nagsabi ng isang pangungusap. Paumanhin po. Wala akong may paliwanag. Alam kong nakamali ako. Nakamali po talaga ako, anak. Pinunasan ni Sofia ang kanyang maluha, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Hindi lang kayo nakamali. Pinagtaksilan niyo ang sarili niyong anak. Pinatay niyo siya sa pangalawang pagkakataon sa pagbubuntis na ito. Tumayo siya, hawak ang kanyang bag, ang kanyang mamata ay nakatitik kay Paulo. Ikaw ang pinakamasamang taksil na kilala ko. Akala ko disente kang tao, ngunit mas masahol ka pa kaysa sa isang walang silbing lalaki sa kalye. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aling Elena at mahinang sinabi, mamuhay ka kung paano ka mabubuhay sa iyong konsensya. Ngunit mula ngayon huwag kang umasa na titingnan pa kita bilang ina ni Andrea. Masakit po ang puso ko. Sinabi iyon at dali-dali siyang lumabas ng pinto. Ang pagsasara ng pinto ay tila isang pagkasira sa puso ni Aling Elena. Yumuko siya sa balikat ni Paulo, umiyak ng tahimik. Hindi ko na po kaya. Andrea, paumanhin anak. Walang sinabi si Paulo, niyakap lamang niya ito ng mahigpit bilang tanging natitirang reaksyon. Ngunit sa kanyang puso patuloy na umalingaw-ngaw ang huling sinabi ni Sofia, pinagtaksilan ang sarili mong anak. At alam niyang mula noon wala nang balikan. Isang linggo matapos ang paghaharap kay Sofia, nagsimulang magpakita ng malinaw na pagkapagod si Aling Elena. Madalas siyang sinisikmura, nahihilo at nagsusuka ng maraming beses sa isang araw. Ang kanyang mukha na dating maputla ay lalo pang naging payat, nanginginig ang kanyang nakamay at paa at kinakapos siya sa hininga sa loob lamang ng ilang hakbang. Lubos na nag-alala si Paulo. Dinala niya ito upang magpa-check up muli sa isang ospital sa Cebu City. Ang resulta, ang ultrasound, ay nagpakita na ang sanggol ay normal, na lumalaki, ngunit ang kanyang katawan ay humihina dahil sa matagal na stress, mahinang pagkain at problema sa presyon ng dugo. Mahigpit na sinabi ng doktor sa edad na ito, napakadelikado ang pagbubuntis. Maaring mawala ang sanggol dahil sa isang matinding emosyonal na pagkabigla. Dapat pag-isipan ng mabuti ng pamilya. Hawa ni Paulo ang resulta, ang kanyang puso ay tila nahati sa dalawa. Sa daan pauwi, dinala niya ito upang maglakad sa tabi ng Cebu Strait. Malamig ang hangin, mahina ang simoy ng hangin, ngunit tahimik na umupo si Aling Elena sa bangko, hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mata ay walang buhay na nakatingin sa umaalon na tubig. Maya-maya mahina siyang nagtanong, kung mawala ako, Paulo, sisihin mo ba ako? Nagulat si Paulo, mahigpit niyang hinawakan ang payat nitong kamay. Inay, huwag po kayong magsalita, en ganyan gagawin ko po ang lahat upang gumaling kayo. Wala na po akong pakialam sa sinasabi en gatao. Ang kailangan ko lang po ay maging ligtas kayo at ang sanggol. Malungkot na ngumiti si Aling Elena, ngunit ako naman may pakialam. Hindi ako kasing tapang mo, Paulo. 50 taon akong namuhay, nang marangal hindi madaling balewalain ang sinasabi ng iba. Yumuko si Paulo at sumandal sa kanyang balikat na tila isang batong pagod. Bakit hindi po tayo lumipat na lang sa ibang lugar, inay? Iwan natin ang Cebu City, pumunta tayo sa Hilaga o sa Mindanao, sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Dahan-dahang umiling si Aling Elena. Anong mangyayari kung umalis tayo? Iwan ang puntot ni Andrea, iwan ang bahay na ito, ang bawat ladrilyo, ang bawat larawan naming tatlo. Hindi ko kayang gawin. Ang pangungusap ay tila isang malamig na gupit na bumalot sa pag-asa. Tahimik si Paulo, malayo ang tingin sa tulay ng Marcelo Fernan sa kanyang isip. Ang magadarating na araw ay lumilitaw na malabo na parang magaulap ngang bagyo na ayaw mawala. Nang gabing iyon, nang umuwi sila, pagod na pagod si Aling Elena kaya hindi niya makain ang manipis na lugaw. Umupo siya sa tabi na altar ni Andrea, nangingini ang magakamay habang nagsisindi ng insenso. Muling bumuhos ang luha, bumabagsak sa lumang sahig. Andrea, paumanhin anak, nakamali ako, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ngunit ang sanggol na ito ay sarili mong laman at dugo, sarili mong dugo. Maaari mo ba akong patawarin? Ang usok ng insenso ay umikot sa hangin na tila isang malabong sagot. Sa likod niya tahimik na nakatayo si Paulo. Hindi siya nangahas na makisali sa sandaling iyon dahil alam niyang may anino sa pagitan nila ngayon.
Ang anino ni Andrea ay lalong lumalaki lalong lumalalim. Nang gabing iyon sumakit ang tiyan ni Aling Elena. Nagpanik si Paulo at tumawag ng taxi upang dalhin siya sa emergency room. Habang nakahiga sa stretcher, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Paulo, paulit-ulit na sinasabi, "Huwag mong iwan ang sanggol, huwag mong iwan ang anak ko." Kinagat ni Paulo ang kanyang labi, bumuhos ang luha. Patuloy siyang tumango na tila isang huling pangako sa gitna ng magulong buhay. Pagkatapos ng ilang oras, ipinahayag ng doktor na ang sanggol ay napanatili ngunit kailangan ng ganap na pahinga, walang emosyon, walang pagod, walang anumang karagdagang presyon. Ngunit paano magiging mapayapa kung ang opinyon ng publiko sa labas ay parang isang kawan ng gutom na lobo na naghihintay upang sakmalin? Nang tanghali 2 linggo pagkatapos ma-ospital, si Aling Elena may napansin si Paulo na kakaiba sa paligid ng kanilang bahay. Tuwing umaga kapag binubuksan niya ang tarangkahan, madalas niyang nakikita ang isang payat na binata na may suot na maskara, hawak ang kamera, na nagtatago sa duloan eskinita, nagpapanggap na naghahanap ng direksyon. Sa una inakala ni Paulo na isang estranghero lamang, ngunit nang makita niya itong lumabas ng 3 araw na makakasunod, nagsimula siyang maging mapagbantay. Nang hapong iyon, habang nagwawalis si Paulo sa bakuran, biglang lumapit ang binata. Sariwa ang mukha, malumanay ang boses, ngunit kakaibang matalino ang kanyang mga mata. "Kayo po ba si Paulo?" "Tama, ako po si Mark, isang freelance journalist. Gusto ko po sana kayong makausap upang kumpirmahin ang ilang impormasyon na may kinalaman sa inyong pamilya." Kumunot ang noo ni Paulo, biglang sumikip ang kanyang dibdib. "Wala po akong sasabihin. Mangyari po ay umalis na kayo rito. Naintindihan ko na nainis kayo," kinuha ni Mark, ngunit ang nangyari nitong nakaraang linggo sa komunidad na ito ay hindi na personal na usapin. Sa social media marami nang nausap tungkol dito. Ang ilang pribadong grupo ay may malarawan na ni Aling Elena na nagpa-check up. Mayroon pa ngang nagpost ng address ng bahay na ito. "Maniwala po kayo sa akin, kung hindi po kayo magsasalita, sila mismo ang magsasabi nga magay na mas nakakatakot pa." Nakatitik si Paulo sa mga mata ng mamahayag. Nakita niya ang kasabikan pag-uusisa, ngunit walang bahit ng pakikiramay. "Mangyari po ay umalis na kayo. Ang aking problema ay hindi para pagkakitaan niyong views o likes." Mahinang ngumiti si Mark at kumuha ang isang papel mula sa kanyang bulsa. "Ito po ang numero ng telepono ko, kung magbago ang isip niyo, tumawag lang po kayo. Isang objetibong artikulo baka makatulong sa inyo upang mabawi ang kaunting dignidad." Hindi tinanggap ni Paulo ang papel. Malamig niyang sinabi, "Hindi ko po kailangan ng dignidad, ang kailangan ko lang po ay mapayapa ang taong mahal ko." Binalewala ni Mark, tumango at tumalikot, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang bumalik siya at idinagda, "Totoo po ang sinasabi ko, kung hindi po kayo magsasalita, iba ang gagawa. Isang kapitbahay, isang dating kaibigan ng asawa ninyo o maging si Inay Elena mismo. Alam niyo po, mas gusto nga tao ang ibu niya kaysa itago." Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Paulo na nakatayo ng tahimik sa gitna ng bakuran. Ang panahon sa Cebu City ay kakaibang mainit noon, ngunit ang likod ng damit ni Paulo ay malamig na tila may hangin na dumadaloy mula sa loob ng kanyang puso. Nang gabing iyon, pagkatapos uminom ni Aling Elena ng pampakalma at nakatulog ng hindi tuloy-tuloy, umupo si Paulo ng mag-isa sa beranda, nakatingin sa madilim na espasyo sa harap. Sa mesa, ang kanyang telepono ay yumilaw pa rin na may notifikasyon mula sa isang lumang chat group ng mga kaibigan ni Andrea. Ang balita tungkol sa pamilya ni Andrea nakakagulat. Mayroon bang nakakaalam ng sigurado? Totoo bang kasama pa rin si Paulo ang kanyang biyenan? Kung lumaki pa ang tiyan ni Aling Elena, hindi na may tatanggi ang mensahe ay tila karayom na paulit-ulit na tumutusok sa balat. Isinara ni Paulo ang screen, itinapon ang telepono sa mesa. Bigla siyang natakot sa mga tao, natakot sa pahuhusga, natakot sa lipunan sa labas kung saan sapat na ang isang sismis upang tapusin ang buhay ng isang tao. Kinabukasan nang dumating si Paulo sa ospital upang bumili ng gamot, ibinigay ng batang nurse sa counter ang reseta. Tiningnan siya at bumulong, "Paulo, siguro pagod ka na, pero talagang matapang ka." Nagulat si Paulo. "Anong sinasabi mo? Kakapost lang po sa online news kaninang umaga. Manugang na nakatira sa biyenan at nagdadalang tao ang biyenan matapos mamatay ang anak. Hindi nila isinulat ang pangalan, ngunit malabo ang larawan, kaya hulaan na lang na lahat kung sino." Umalis si Paulo, ngunit sa kanyang puso, alam niyang lumabas na sa kontrol ang lahat.
Nang hapong iyon nang umuwi siya, nakita niya si Aling Elena na nakaupo nang hindi gumagalaw sa harap ng screen ng telepono, bumubuhos ang luha. Hawak niya ang artikulo na ibinahagi sa isang sensational news page. Ang malaking headline ay tila tumama sa kanyang mukha, kakaibang relasyon. Ina-asawa nagdadalang tao sa manugang matapos mamatay ang anak. Ang nakakasakit na katotohanan sa likod. Tumingala siya kay Paolo, ang kanyang boses ay tila nabasag. Alam na nila ang lahat, Paolo. Mahigpit na kinuyom ni Paolo ang kanyang kamay, ngunit wala na siyang lakas upang magalit. Dahil naiintindihan niyang ang bagyong ito ay hindi na tsismis. Ito ay naging isang tunay na bagyo. Nang gabing iyon, ang maliit na bahay sa dulo ng eskinita ay tahimik na nakakapanindig balahibo. Walang tuno ng telebisyon, walang huni ng lamok, tanging ang mabigat na pahinga ni Aling Elena at ang mabagal na mga yaba ni Paolo na naglalakat sa silid. Kakapatay lang niya ng telepono pagkatapos ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan mula high school. Pinayuhan siya ng kaibigan na umalis agad sa Cebu City. Sinabi niya na mayroon siyang kapatid na nagtatrabaho sa Bukidnon na maaring tumulong kay Paolo na umupang ang isang maliit na bahay, baguhin ang kanyang ID at mamuhay ng tahimik ng ilang panahon. Kung hindi ka alis, mapapahamak ka. Nakalagay na sa balita. Baka bukas ang mamamahayag ay may dala ng kamera sa harap ng pinto. Tiningnan ni Paolo ang kanyang biyenan, ang babaeng nakdadala ng kanyang dugo, ang taong dating ina ng kanyang namatay na asawa, ngayon ay nakahiga sa kama na may mga mata na punong takot. Sa bawat pagkagulat, bawat mabilis na pahinga, bawat pagdaing ni Aling Elena, dahil sa sakit ng tiyan ay tila pinipiga ang puso ni Paolo. Alam niyang wala na silang balikan, ngunit ano ang ibig sabihin ng umalis? Ito ba ay pagtakas, pag-iwansa, lahat pagkawala na parang kriminal upang hayaan ang publiko na magsabi ng anumang gusto nila? Nang gabing iyon hindi nakatulog si Paolo, umupo siya sa branda, hawak ang isang sigarilyo na hindi pa nasisindihan, nakatingin sa madilim na kalangitan na puno ng ulap. Ang tunog ng alon mula sa malayo ay mahina na tila isang malabong tawag mula sa kawalan. Inisip niya si Andrea, ang namatay na dalaga ay ang kanyang dating asawa. Isang bahagi ng kanyang kabataan ang dahilan kung bakit niya dating tinatawag si Aling Elena na inay. Sumumpa siya sa harap ng larawan ni Andrea na mamuhay ng disente, mamuhay para sa kanyang hindi natapos na buhay. Ngunit ngayon ay yakap niya ang ina nito, naghihintay ng isang sanggol na malapit ng isilang. Hindi na niya alam kung sino siya. Kinabukasan maaga ng umaga, pumunta si Paolo sa bus terminal. Tahimik siyang nakatayo ng matagal sa harapan ng bilihan ng tiket patungong Baguio. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang wallet, ngunit hindi niya mailabas. Sa kanyang isip umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Elena, huwag mong iwan ang sanggol, huwag mong iwan ang anak ko. Pagkatapos ay ang boses ni Manang Lydia, wala akong kapatid na tulad mo, at ang mamata ni Sofia na puno nga pagkabigo, pinatay mo ang iyong anak sa pangalawang pagkakataon. Tumalikod si Paolo. Hindi siya bumili nga tiket, hindi siya pumunta saan man. Bumalik siya sa bahay. Pagbukas niya nga tarangkahan, nakita niya ang isang grupo nga na tao na naktipon sa harap ng pinto. Mayroong nagvi-video, mayroong may hawak na mikropono, mayroong nagla-livestream sa telepono. Isang lalaki na nasa edad 30 nakasuot ng kulayabo na jacket ang lumapit. Kayo po ba si Ginoong Paulo Cruz? Ako po, si Ben, isang reporter mula sa Channel X. May ilang katanungan po kami sa inyo. Natigilan si Paulo. Lumingon siya, palaki ng palaki ang dami ng mga kapitbahay. May mga pamilyar na mukha na dating kasama niyang uminom ng kape na nang hiram ng patis, ngayon ay nagbubulungan, nagtuturo sa kanya na tila nakakita ng kakaibang nilalang. Hindi sumagot si Paulo, tahimik. Niyang isinara ang tarangkahan, ngunit patuloy pa rin ang matawag. Ginoong Paulo, ano po ang relasyon niyo sa biyenan niyo matapos mamatay ang asawa niyo? Kayo po ba ang ama ng sanggol? Sa tingin niyo po ba immoral ang ginawa niyo? Walang imik si Paulo. Sa loob ng saradong tarangkahan, nakita niya si Aling Elena na nanginginig sa tabi ng bintana, maputla ang mukha na tila walang dugo. Dali-dali siyang lumapit at mahigpit na niyakap ito, bumulong, inay, hindi po ako alis. Mananatili po ako para protektahan kayo, protektahan ang anak natin. Umiyak si Aling Elena ng tahimik, ang luha ay bumaksa sa kanyang damit, mainit, at sa sandaling iyon alam ni Paulo na pinili na niya kahit pa kailangan niyang harapin ang buong mundo sa labas. 3 araw pagkatapos ng insidente, sa harap ng bahay, isang dilaw na sobra na nakasingit sa ilalim ng pinto ang nagpabigat pa sa dating masikip na kapaligiran sa bahay.
Binuksan ni Paulo sa loob ay isang sulat na imbitasyon para sa isang pagpupulong mula sa Barangay Carbon Market na may malinaw na nilalaman na humihiling kina Ginoong Paulo Cruz at Aling Elena Lim na magpakita sa opisina na barangay upang linawin ang mga nilalaman na may kaugnayan sa isang reklamo tungkol sa paglabag sa moralidad at pag-apekto sa kapayapaan at kaayusan sa lugar. Walang pangalan ng nagreklamo, tanging maikling linya. Ako po ay isang residente NG Purok 15 Komunidad X. Hindi ko po kayang ipikit ang aking mata. Habang binabasa ni Paulo, bumuhos ang malamig na pawis sa kanya. Alam niyang darating din ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganun kabilis at biglaan tila isang saksak sa likod. Itinago niya ang papel at hindi agad sinabi kay Aling Elena, ngunit nang hapong iyon nadiskubre pa rin niya ang kanyang tingin ay tila alam na ang lahat. Tinawag nila tayo, tama, tumango si Paulo walang sinabi. May nagreklamo, tumango ulit si Paulo. Kung gayon, tapos na talaga. Humiga si Aling Elena sa kama, malabo ang kanyang mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na bahagyang umbok na wala ang kanyang boses. Sa tingin mo, ano ang gagawin nila? Mahigpit na kinuyom ni Paulo ang kanyang kamay. Maximum ay record lang nila. Wala silang ebidensya ay anumang paglabag sa batas. Wala tayong ginawang mali sa batas, na kamali lang tayo sa mata ng tao. Ngumiti si Aling Elena ng malungkot, bumuhos ang luha, ngunit kung minsan ang damdamin ng tao ay mas nakakatakot pa kaysa sa batas. Kinabukasan dinala ni Paulo si Aling Elena sa opisina ng barangay. Sumakay sila ng motorsiklo. May suot si Aling Elena na sombrero na halos tumatakip sa kanyang mukha. Pagdating pa lang nakita na niya ang ilang residente na nagtatago sa malayo, nagtuturo at kumukuha ng litrato. Isang lalaking nasa katamtamang edad ang malakas na nagsabi, "Kita niyo sa wakas ay mayroong gumamot sa bahay na iyon." Sa reception room, 2 batang opisyal ang nahihintay. Hindi sila matigas, hindi rin masungit, ngunit ang kanilang nga salita ay matalim at ang proseso ay hindi madali. Nakakatanggap kami ng reklamo mula sa mga residente tungkol sa hindi normal na relasyon sa pagitan ni Aling Elena at Ginoong Paulo. Partikular ang impormasyon na nagdadalang tao si Aling Elena ay totoo. Mahina na tumango si Paulo. Opo, totoo po. Kumpirmado po ba na kayo ang ama ng sanggol? Tumingin si Paulo ng diretso. Kumpirmado ko po. Medyo kumunot ang opisyal, ngunit mabilis itong isinulat at ibinaba ang panulat. Paumanhin po, kailangan kong itanong ito. Alam po ba ninyo na ang relasyon ng biyenan at manugang ay isang uri ng hindi direktang ugnayan ng dugo at ito ay salungat sa tradisyonal na moral na halaga? Mahigpit na kinuyom ni Paulo ang kanyang kamay, nakatingin sa sahig. Alam ko po, ngunit alam ko rin na hindi ito ipinagbabawal ang batas kung pareho kaming may kakayahang umasta. Hindi ko po ipinapaliwanag, sinusunod ko lang po ang aking puso. Tahimik ang opisyal, ngang segundo pagkatapos ay nagsalita ang isa pa. Ipasa po namin ang kaso sa district level para sa karagdagang pagsusuri. Sa kasalukuyan wala pang tiyak na parusa, ngunit dapat po kayong mahanda sa posibilidad na muling tawagin para sa pagpupulong o puwersahang palayasin kung patuloy na mahigpit ang pagtutulong komunidad. Tahimik si Aling Elena mula simula hanggang matapos. Nang lumabas sila ng silit, malambot ang kanyang mapaan na tila malapit ng bumagsak. Dali-dali si Paulo upang alalayan siya. Nanginginig siyang nagsabi, hindi nila tayo pinapaalis, ngunit hindi nila tayo hahayaan na mamuhay ng mapayapa. Niyakap siya ni Paulo na tila isang huling panangga sa pagitan niya at na buong mundo. Sa daan pawi dumaan sila sa isang maliit na palengke. Nakilala sila ngang isang nagtitinda ngang gulay at sumigaw ng malakas ayan ang babaeng buntis sa manugang. Nagtawanan ang ilan, umiling ang ilan. Isang maliit na bato ang lumipat mula sa malayo, tumama sa gulong ng motorsiklo na naging dahilan ng pag-alok ni Paulo. Nanatili siyang matata, hindi tumingin sa sinuman, hindi sumagot. Alam niyang mula sa araw na ito, hindi na sila 2 taong nabubuhay sa isang iskandalo, kundi 2 taon na itinataboy ng buong lipunan. 3 araw matapos ang pagpupulong sa barangay, ang maliit na bahay ni Paulo at Aling Elena ay nalubok muli sa katahimikan. Wala nang nagtitipon sa harap ng pinto, wala na ring nanggugulo. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi hudyat ng isang bagay na tahimik na bumibitak. Mas naging tahimik si Aling Elena. Hindi niya binubuksan ang telepono, hindi nanonood ng telebisyon at hindi rin umupo sa tabi ng altar ni Andrea tulad ng dati.
Buong araw nasa loop lamang siya nga, kanyang silit hawak ang kanyang tiyan nakatingin sa bintana na may malayo ang tingin na tila binibilang ang bawat natitirang sandali. Nakita iyon ni Paolo at sumakit ang kanyang puso. Pilit siyang nagluluto, naglilinis at nagmamasahe kay Aling Elena bawat gabi ngunit mahina lamang itong ngumiti at sinabi ayos lang ako Paolo kailangan ko lang ng kaunting katahimikan. Umupo si Paolo sa tabi niya hinawakan ang malamig nitong kamay. Inay huwag po ninyo akong iwan huwag po kayong mag-isip ng masama. Pakiusap po. Tiningnan siya ni Aling Elena na mumula ang mata ngunit malumanay pa rin ang boses. Paolo kung umalis ako mamumuhay ka ba ng maayos na gulat si Paolo. Ano po ang sinasabi niyo inay kung dumating ang araw na wala na ako sa tabi mo ipagpapatuloy mo ba ang buhay para sa sanggol hindi kailangan? Kung buhay na walang inay. Hinawakan ni Aling Elena ang kanyang buho ang kanyang mata ay punong pagmamahal at pihati na tila isang paalam na matagal nang inihanda. Nang gabing iyon umulan sa Cebu City umulan ng tuloy-tuloy buong gabi. Nakatulog si Paolo sa tabi niya mahigpit na hawak ang kanyang kamay hindi nangahas na ipikit ang kanyang mata ngunit sa gitna ng pagkapagod nakatulog din siya ng hindi namamalayan. Kinabukasan maaga ng umaga nagising siya sa nakakatakot na kawalan. Malamig ang kama wala si Aling Elena ang unan sa tabi ay mainit pa rin sa mesa ay isang sulat kamay na papel malambot at nanginginig ang sulat. Paolo paumanhin sa pag-alis ko habang mahigpit mo pa ring hawak ang kamay ko. Ngunit alam kong kung mananatili pa ako rito hindi ka kailanman magkakaroon ng payapang buhay. Hindi ko gustong maging isang isinumpa ka dahil sa pagmamahal sa isang taong hindi dapat mahalin. Ang sanggol ay pananatilihin ko ngunit palalakihin ko siya sa ibang lugar. Kapag handa ka na mahahanap mo ako, mahal kita na parang sarili kong anak. At nagpapasalamat ako sa mga huling araw ng aking buhay na namuhay ako ng toto sa aking puso. Alis na ako Paolo. Mahal ka Elena. Natigilan si Paolo. Tumakbo siya sa labas umulan pa rin ng mahina. Tumakbo siya sa buong komunidad, tumakbo sa bus terminal, tumakbo sa kahabaan ng daan sa baybayin nagtanong sa sinumang may katulad na anyo ni Aling Elena ngunit walang sinumang nakakita walang bakas. Bumalik siya sa bahay at umupo sa harap ng altar ni Andrea. Saan mo dinala si Inay Andrea bakit hindi mo siya pinigilan para sa akin madilim? Ang kalangitan tahimik ang bahay tanging ang tunong ang ulan at ang kawalan na unti-unting lumalamon sa bawat selula. Mula noon si Paolo ay namuhay na parang anino. Wala na siyang pakialam sa sinasabi ng sinuman hindi na nagbabasa ng balita walang gana kumain tanging bawat araw ay naglalagay ng isang mangkok ng lugaw sa altar na tila naghihintay ng pagbabalik ng isang tao ngunit walang sinumang bumalik. Hanggang isang araw, isang linggo matapos umalis si Aling Elena, lahat ng bagay sa bahay ni Paolo ay nanatili tulad ng dati. Ang baso na madalas niyang inumin ng gatas ay nakalagay pa rin sa kusina, ang kulay abo na jacket ay nakasabit pa rin sa tabi ng kama. Sa silid ang amoy ng linyamento na madalas niyang ipahit bawat gabi ay naroon pa rin. Hindi naglinis si Paolo ngang anuman natatakot siyang sa bawat pagbabagong detalye ay mawawala rin ang pagkakataong mahanap siya. Bawat araw dumadaan siya sa mga bus terminal, maternity hospital at rural health unit sa paligid ng Cebu City. Dala niya ang larawan ni Aling Elena kahit na ito ay isang lumang larawan lamang kasama si Andrea nagtatanong sa bawat isa kung may nakakita na ba sa babaeng ito. Karamihan ay umiling, lamang ang ilan ay nag-alangan na nagtanong hinahanap mo ba ang iyong tunay na ina tumango lamang si Paolo. May mga pagkakataong gusto niyang umiyak ngunit hindi niya magawa. Nang ika-10 araw mula nang mawala si Aling Elena nakatanggap si Paolo ng isang padala na walang pangalan ng nakpadala. Malakas ang tibok ng kanyang puso nang buksan niya. Sa loob ay isang pamilyar na maliit na panyo. Ito mismo ang panyo na madalas gamitin ni Aling Elena upang punasan ang mukha ni Andrea nung nabubuhay pa ito. Bukod doon mayroon ding maikling sulat. Kapahanda ka ng patawarin ang iyong sarili pumunta ka sa kapehan sa kakahuyan sa bayan na Malay-Balay Bukidnon. Huwag kang magmadali, huwag kang matakot, hinihintay ka pa rin ng lahat. Nanginginig ang kamay ni Paolo. Bukidnon isang malayong lugar daan-daang kilometro mula sa Cebu City. Isang bayan na palaging may hamog hindi. Kilalang maraming ngunit ito mismo ang lugar na maaring nagtatagong lahat ng kanyang huling pag-asa. Nang gabing iyon matagal na nakaupo si Paolo sa harap ng altar ni Andrea. Nagsindi siya ng 3 insenso lumuhod yumuko paumanhin Andrea kung mahahanap ko si Inay.
Sisimulan ko muli mamuhay ng karapat-dapat para sa natitirang bahagi ng buhay para sa iyo at sa anak natin. Kinabukasan umalis siya. Ang biyahe ngan bus mula Cebu City patungong Bukidnon ay tumagal ng halos 11 oras. Sa bus tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana hindi pinapansin. Ang nagrereklamo sa tabi niya tungkol sa trapik masamang daan amoy ng gasolina. Ang kanyang puso ay nakatuon lamang sa isang bagay. Totoo bang naroon si Aling Elena pagdating sa bayan ng Malaybalay? Madilim na ang gabi, ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha na nagpagising sa kanya mula sa pagkapagod. Bumaba siya sa bus, hinila ang kanyang maliit na backpack tahimik na nagtanong ng direksyon. Nasaan po ang kapehan sa kakahuyan, tanong niya sa isang nagtitinda ng tubig sa tabing daan. Tiningnan siya ang babae sandali at nagtanong, hinahanap mo ba si Aling Elena? Natigilan si Paolo. Kilala niyo po ang inay ko, mahina na tumango ang babae. Dito kilala siyang lahat, mabait, tahimik, madalas may suot na talang sombrero at kulay abo na jacket. At malapit na siyang manganak kahapon, may nagdala sa kanya sa ospital para magpa-check up. Naramdaman ni Paolo na lumabo ang kanyang mata na utal. Siya, tulungan niyo po ako, kailangan kong makita ang inay ko. Napaka-urgent po. Itinuro ngang babae ang direksyon sa isang maliit na burol sa gitna ng kagubatan ng Pino. Ang kapehan ay nasa dulo ng burol na iyon. Pero gabi na, siguro tulog na siya. Bukas ka na lang bumalik, baka makasira ka ngang tulog. Ngunit hindi na makapahintay si Paolo. Naglakad siya sa gitna ng makapal na hamok, mabilis ang tibok ng kanyang puso na tila nakikipakarera sa oras. Sa dulo ng burol lumitaw ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ang dilaw na ilaw ay sumasala mula sa bintana, sa hand-painted na signboard ang pahilik na sulat, kapehan sa kakahuyan, kanlungan ng manaliligaw. Umakyat si Paolo sa agdanan, hindi pa nakakandado ang pinto, dahan-dahan niya itong binuksan. At pagkatapos sa harap niya ay isang babae na nakaupo sa isang kahoy na mesa, hawak ang kanyang tiyan, nakapikit ang mga mata na tila nagninilay sa walang hanggang kapayapaan. Si Aling Elena. Natigilan si Paolo, hindi nangahas tumawag. Nakatayo lang siya roon na parang estatwa. Naririnig ang bawat pahinga ng babae na kanyang hinanap sa gitna ng ulan at bagyo. At pagkatapos iminulat niya ang kanyang mata at nakita siya. Walang nagusap ang dalawa, tanging ang tingin na nakakatakpo na tila ang lahat ng kailangan sabihin ay nasabi na sa pamamagitan ng masakit na mga buwan sa puso. Iminulat ni Aling Elena ang kanyang mata at tiningnan ng diretso si Paolo. Ang kanyang mata ay parehong pagod at malumanay, daladala ang maraming damdamin na hindi pa naisasalita. Ang maliit na silid ay umaalingasaw sa mainit na amoy ng pino. Ang dilaw na ilaw ay mahinang tumama sa mukha ng 2 tao na nakatayo sa sangandaan ng buhay. Isang katahimikan ang bumalot, hindi alam dalawa kung paano magsisimula. Bawat segundo ay tila tumatagal ng walang hanggan, bawat hininga, bawat tibok ng puso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Lumapit si Paolo. Paus ang boses, hinahanap ko po kayo sa lahat ng dako, inay. Sa loob ng maraming gabi at araw, hindi po ako makapamuhay nang wala kayo sa tabi ko. Bahagyang tumango si Aling Elena, may bahit ng kalungkutan sa kanyang ngiti. Alam ko, Paolo, miss na miss din kita. Umupo siya sa kahoy na silya sa tabi, mamasa-masa ang mamata. Alam mo ba, inay, nitong manakaraang buwan hindi lang ako nag-alala para sa iyo kundi para na rin sa sanggol sa iyong sinapupunan. Nangangako akong poprotektahan kayo, poprotektahan ko ang anak natin anuman ang mangyari. Inilagay ni Aling Elena ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, bahagyang nanginginig. Marami na akong naisip tungkol sa hinaharap, tungkol sa mga naghihintay. Hinawakan ni Paolo ang kanyang kamay, ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Haharapin natin ang lahat ng makasama. Anuman ang sabihin ng publiko, anuman ang tumalikod sa atin, hindi ko hahayaan na maghirap kayo at ang bata. Isang patak ngang luha ang umagos mula sa sulok ng mga mata ni Aling Elena, dahan-dahang bumaksak sa palat ni Paolo. Nagbuntong hininga siya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng paghihirap. Natatakot akong ang bata ay magdadala ang trahedya ang ating pamilya, natatakot akong hindi siya patatawarin ng lipunan. Mahigpit na kinuyom ni Paolo ang kanyang kamay, seryoso ang kanyang boses. Ang bata ay hindi kailanman magiging mag-isa, ako ang magiging tagapagtanggol. Niya, kasama niyo akong magtatayo ng mas magandang kinabukasan. Sa sandaling iyon, tila ang lahat ng paghihirap, pagdududa at sakit ay binalot at pinagbigyan ng bihirang kapayapaan. Tiningnan ni Aling Elena si Paolo, ang kanyang mata ay hindi na nagdududa kundi puno ng pag-asa.
Gusto kong makasama ka hanggang sa isilang ang bata. Ngumiti si Paulo. Sa unang pagkakataon pagkatapos ngeng, maraming buwan wala na sa kanyang nga mata ang pagkabigo. Bumulong siya, hindi ko na kayo iwan na mag-isa. Tahimik na magkasama silang nakatingin sa bintana. Kung saan ang kumikinang na ilaw ang ilaw kalye, ay humalo sa asulang gabi na parang isang pangako ang isang bagong simula kahit na puno pa rin ang pagsubok ang harap. Maaga ng umaga sa kapehan sa kakahuyan sumisikat ang araw sa pagitan ng magadahon na bumabalot sa simpleng kahoy na mesa kung saan makatabi sina Paulo at Aling Elena. Ang kapaligiran ay magaan ngunit may bakas pa rin ng kalungkutan mula sa mahabang mga araw na nakaraan. Hawa ni Paulo ang madokumento ng pautang health record at ilang materyales na may kaugnayan sa mga karapatan ni Aling Elena at ng sanggol sa panahon ng pagbubuntis. Malakas ang kanyang boses, inay, gagawin natin ang lahat upang mapangalagaan ng husto ang bata. Nakipag-ugnayan na ako sa isang social organization dito na sumusuporta sa mga buntis. Handa silang tumulong sa atin. Tiningnan ni Aling Elena si Paulo, mainit ang kanyang nga mata at ngumiti ng bihirang-bihira. Nagpapasalamat ako sa iyo, Paulo. Bagaman mahirap pa ang daan sa harap, hindi na ako nag-iisa. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, inay, hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman at ang bata. Mamumuhay tayo para sa isa't isa, para sa ating anak at sa sanggol. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Nang hapong iyon habang kumakain sila sa kapehan, may dumating na grupo ng mga estranghero. Hindi lamang sila mga lokal na residente kundi mayroon ding mga seryosong mukha na nakasuot ng unipormeng isang social organization. Isang lalaking nasa katamtamang edad ang lumapit, seryoso ang boses. Kami po ang kinatawan ng Local Social and Legal Inspection Team. Nakakatanggap po kami ng nga ulat tungkol sa kaso nina Aling Elena at Ginong Paulo. Tiningnan ni Paulo ng diretso ang lalaki. Lubos po kaming nagpapasalamat kung makatulong kayo sa aming pamilya. Wala po kaming ginawang labag sa batas. Umiling ang kinatawan, hindi ito usaping legal kundi usaping moralidad ng lipunan. Labis na nababahala at nagagalit ang mga residente at nag-aalala sa epekto sa komunidad. Yumuko si Aling Elena, mahina ang boses, alam kong mahirap tanggapin ng lahat ito ngunit hindi ko na kayang bumalik sa dating pekeng buhay. Sumagot si Paulo, puno ng determinasyon. Ipapakita namin sa lahat na ang pagmamahal at responsibilidad ang pinakamahalaga. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang hamon sa matangang inspection team. Inirekomenda nilang gumawa ang dalawang isang kasunduan na hindi magdudulot ng kaguluhan sa lipunan at pumayag na lumahok sa mapagpupulong ng komunidad. Nagkatinginan sina Paulo at Aling Elena, alam nilang mahaba pa ang tatahakin at mas maraming pagsubok ang nahihintay. Nang gabing iyon pagbalik sa maliit na kapehan, umupo si Paulo sa tabi ni Aling Elena, nagbuntong hininga, inay, mukhang mas marami pa tayong kailangan labanan kaysa sa inakala ko. Mahinang ngumiti si Aling Elena, ang kanyang mata ay puno ng tiwala. Naniniwala ako sa iyo, Paulo, hanggat hindi tayo naghihiwalay malalampasan natin ang lahat. Sa gitna ng hamog at bagyo ng buhay, ang maliit na ilaw ng pagmamahal at pagtitiyaga ay patuloy na gumagabay sa 2 taong nagpapatuloy. Araw-araw ang kwento nina Aling Elena at Paulo ay tila isang malakas na alon na patuloy na kumakalat sa maliit na komunidad ng Malay-Balay. Ang mapanuring tingin, machismis at maging ang maaksyon na may tendensyang mang-provoke ay nagpabigat sa kapaligiran. Nang umagang iyon na malengke sina Paulo at Aling Elena upang bumiling ang pagkain. Papasok pa lang nila sa tindahan, naramdaman na ni Paulo ang kakaibang katahimikan ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa bawat tingin na tila matatalim na kutsilyo. Isang babaeng nasa katamtamang edad na nagtitinda ng gulay, nang makita si Aling Elena ay walang pag-aalinlangang sumigaw, "Hoy Aling Elena, hindi ka ba nahihiya na pumunta sa palengke?" Nagdadalang tao sa manugang at hayagan pa sumunod, ang ilang iba pa na naging sanhi upang ang espasyo ng tindahan ay tila sumabog sa tawanan at matatalim na salita. Yumuko si Aling Elena, malungkot ang kanyang mamata ngunit pilit na pinipigilan ang luha. Si Paulo ay nakatayo sa tabi, seryoso ang boses, pakiusap po, tumigil na kayo. Ito po ay problema na aming pamilya. Wala po kaming ginawang labag sa batas o moralidad, sana po ay respetuhin niyo kami. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila nawala sa kawalan. Ang ilang kabataan ay nagsimulang sumigaw, nais gumawa ng maliit na gulo. Hinila ni Paulo ang kamay ni Aling Elena palabas ng tindahan at mabilis na lumakad patungo sa motorsiklo. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at galit ay bumubulusok sa kanyang puso.
Pagbalik sa kapehan sa kakahuyan, umupo si Aling Elena, nagbuntong hininga. Pagod na po ako, Paulo, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Tiningnan siya ni Paulo, ang kanyang nga mata ay punong luha. Inay, huwag po kayong mag-isip ng ganyan, napakarami na po nating pagsubok na nalampasan, basta makasama tayo walang hindi malalampasan. Ngunit ang mga mata ni Aling Elena ay puno pa rin ng luha at mahinang sinabi, natatakot akong lumaki ang bata sa paghuhusga, diskriminasyon. Natatakot akong mahirap siya dahil sa aking pagkakamali. Inilagay ni Paulo ang kanyang kamay sa tiyan ni Aling Elena, malalim ang boses, ang bata ay hindi kailanman magiging mag-isa. Ako ang magiging tagapagtanggol niya, kasama niyo akong magtatayo ng mas magandang kinabukasan. Mahinang ngumiti si Aling Elena at sumandal sa balikat ni Paulo. Magkasama silang tahimik na nakaupo na tila natagpuan sa isa't isa, ang tanging payapang kanlungan sa gitna ng bagyo ng buhay. Dumilim ang hangin ay humihihip sa mapuno ang pino na tila nagbubulungan na mga kuwento tungkol sa tiyaga, pagmamahal at pag-asa. Lumipas ang panahon, ang mahihirap na araw ay unti-unting napalitan ng mahahalagang sandali ng kapayapaan. Unti-unting humupa ang bulungan sa paligid. Ang matsismis ay hindi na kasing sama ng dati. Sina Aling Elena at Paulo ay natagpuan ang kapayapaan sa isa't isa, kung saan ang pagmamahal at pagpapatawad ang nagbibigay liwanag. Nang isilang si Baby Luz sa isang maliit na ospital sa Bukidnon, tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. Ang maliit at marupok na sanggol na may malinaw na mga mata at mahinang, iya ay tila isang himala na nagpagaling sa lahat ng sugat. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang kamay ni Aling Elena, nangingini ang boses, inay, matapang niyopong nalampasan ang lahat. Ngayon mayroon na tayong Luz, isang bagong kinabukasan. Ngumiti si Aling Elena, ang kanyang mamata ay puno na luhang kaligayahan. Salamat, Paulo, sa hindi mo kailanman pag-iwan, sa akin sa hindi mo kailanman pagbitaw sa aking kamay. Ang buhay ay hindi kailanman perpekto, ngunit pinili nilang mamuhay ng totoo sa isa't isa, nalampasan ang lahat ng hadlang ng lipunan, pagtatangi at personal na sakit. Sa mga sumunod na araw, makasama nilang inalagaan si Luz, tinuruan siyang magmahal at maging matatag. Ang kanilang pagmamahal ay naging tulay sa pagitan ng masakit na nakaraan at ng maliwanag na hinaharap. Ang pamilya, bagaman hindi ganap na tumatanggap, ay unti-unting nakaroon ng mas malumanay na pananaw dahil sa katapatan at pagtitiyaga ni Paulo at Aling Elena. Sa tabing ng bintana, kapehan sa kakahuyan, ang sikat ng araw sa umaga ay sumasalamin sa mukha ng dalawang tao, mainit at puno ng pag-asa. Mahina na bumulong si Paulo sa huli, gaano man karaming pagsubok, narito pa rin tayo makasama. Mahina na sumagot si Aling Elena, at magkasama magiging mas matatag tayo bawat araw. Ang kwento ay nagtatapos, ngunit ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay ng pagmamahal, pagpapatawad at lakas ng pagtitiyaga.